Senator Marcoleta. 1 minute. The chair recognizes Congressman Toby Chanco. He wants to... Iano ko lang po kasi. No. Maglalagay po kami, Senator Ping, ano? Halimbawa, naglagay po, kasi nationwide kami. Kailangan po kami magtao po sa distrito dahil kukunin niya yun eh. Kami na nga po naglagay. Halimbawa, kung hindi ko po kaibigan, halimbawa, naglagay po ako sa Malabon. Alam niyo. Kasi ang mangyayari po dito, pipiliin ko na lang yung kaibigan ko eh. Kasi po, pag hindi ko kakilala, pag naglagay ka, halimbawa, 5 million lang nilagay mo, dahil kukunti lang na iaabot mo eh. Kukunin po na regular. Salamat po. Thank you. Senator Toby Chanco is recognized. Congressman. Sorry. Sir, no, I just want to reply. Siguro hindi naman po lahat ng congressman ay namimili ng district engineer, no? Alam po ni Yusek Bernardo yan, sa nabotas. Kung sino yung next in rank, yun lang po ang napropromote. I have never requested for a district engineer. Alam ni Yusek Bernardo. Kaya yung mga district engineer ko, kung sino yung assistant district engineer, siya po yung napropromote. Can you confirm, Yusek? Yes po, Mr. Chair. Actually, yung district engineer po ni Kong Toby ay rose from the ranks dito sa district at nung po naging ADI yun ay nung inirekomenda po namin sa kanya, sabi niya kami na bahala. So, hindi po talaga siya... Yeah, point well taken. Hindi, yung ito lang po, yung kay Senator Bam, papakita ko lang po yung isa sa mga ginawang intervention ni Sec Bonoan dahil nag-stricto na sila eh. Yan po, yung date po niyan is April, pakibaba lang po. April 23, 2025. So humingi na siya ng signed municipal city mayor or provincial governor duly authorized through a Sangguniang resolution, verified endorsement by the concerned DPWH implementing agency, either district engineer, regional district engineer, o UPMO. So nag-stricto na po sila nung nalaman po yan. Tapos, I have one district here that I will make as a sample, yung lacking documents, no? Isa, project concept paper, may nakasulat POW, DUPA, ROA certification, straight line diagram, other agency endorsement, MDC, CDC, PDC, RDC, yan po yung mga lacking documents, ECC, CNC application, POW, DUPA, geotechnical boring results or geotechnical investigation certificate, proof of ownership. Yun. Yan po. So, ibig sabihin, Senator Bam, after ma-clear na mukhang legit yung request muna ang legit, no? I-vinevet pa mabuti ng DPWH kung legit yung project. Tapos, pag hindi po legit, yan po yung mga comments na lalabas na lacking documents. So, hindi po ibig sabihin na dahil mukhang legit yung request, legit kaagad yung project. So madami pong ganyan na malalaman na legit yung request, pero hindi pa rin nare-release because kulang yung documents. Yun po, Your Honor. Thank you. Thank you, Congressman. Thank you. Back to Senator Bram. 2 questions, no? So unang-una, Yusek Bernardo. Before Congressman Toby leaves, maybe we can be allowed to just raise some questions. Right. But up to... yes, just one quick question because Congressman Toby mentioned that he was asked by the President to get the list of proponents from the House. Yes po. Because ito naman medyo nice kong matanong dahil sinabi ni Yusek Bernardo as number 23 ng unang niyang salaysay. Sometime in 2024, Yusek Olaivar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations, supposedly from the Office of the Executive Secretary. So, bakit Executive Secretary, unprogrammed, I mean, I assume that's Malacanang, and sino itong Yusek Olaivar? Would you be able to explain, or perhaps, with the permission of Senator Aquino? Hindi ko po kilala si Yusek Olaivar. Ano pong first name? Olaivar, Trigive. Trigive? Hindi, Yusek, ang kilala ko pong... ang kilala ko pong Yusek Trigive is not from Malacanang.
DepEd po yan. Yes. Number 2, hindi ko po alam yung 2024 because ang instruction sa akin, hingin lang yung 2025 na insertions. So wala po akong alam tungkol dun sa 2024. Oh, So ang alam ko lang po is yung 2025 na insertions. Sa lang po alam ko. Okay, so, well, therefore siguro later on, pwedeng i-clarify no, bakit galing sa executive secretary at pinag-uusapan yung unprogrammed na mukhang, kung executive secretary talaga ito, edi alam nung Office of the President, executive secretary, na merong unprogrammed appropriations at hiniling daw yung proyekto. So maybe we'll have that clarified later when it's Thank you, Senator Pangilinan. Senator Bam. You may clarify, the witness may choose to clarify now. Mr. Chair, unang-una po ay hindi po ako nakausap ng Executive Secretary. Wala po akong, hindi ko po ano yun. Nabanggit lang po ni Trigive na minsan na sa Office of the Executive Secretary pero hindi ko na po na-follow through at wala po akong personal interaction sa Office of the Secretary, Mr. Chair. Okay, thank you. Then, let us have him invited, Mr. Trigib Olaivar, for the next hearing. Thank you. Noted. Okay, Yusek, ito yung mga tanong ko, no? So, itong mga proyekto, mahahanap ba to online? Kasi yung pinag-usapan niyo pong solusyon, yung pagbuwag ng DEO going regional, yung isa pong nakikita namin, yung full disclosure, no? At mag-digitize lahat ng mga proyekto para transparent po siya. Ngayon po, kung pupunta ako sa DPWH, anong makikita kong mga proyektong naka-publish? Meron ba? Alam ko yung line item kasi, naka-publish yung GAA natin, di ba? So that can be found online. Pero yung laman niya, kung kaninong napunta yung kontrata, yung materials, lahat yan, is that available online? Is that transparent po? I'm not very kwan po dun sa detalye. Basta ang alam ko po sa PCMA, kompleto halos po siya, including the project engineers, the items of work, yung ganun po mga datos. However, dun po sa mga pictures po at coordinates ng projects, it's in conjunction with the Survey 123. Parang kapatid po nung PCMA yung Survey 123 where the districts or the project engineers encode yung pong mga coordinates po ng proyekto. So, ito po hindi po hindi po ito naka-online, yung Survey 123. Ang alam ko po, yung PCMA po, yan po yung datos na naka-online. Pero ito pong Survey 123, hindi po siya makikita. Okay. Doon po sa sistema. So one reform could be, kailangan yung progress report ilagay rin siya online kasama nung project description. Pati po pictures, saka po doon sa Survey 123, it must be matching and the availability of the pictures must be likewise present doon po sa online online question. Oo, kasi si Senator Lacson sa kanyang privilege speech, pinalabas niya yung mga progress report, wala namang progress. In fact, parehong picture yung ginagamit ng start, tsaka ng 40%, tsaka 70%. Tama ba, Senator Lacson, no? Parang pare-parehas lang. That's correct. In relation to that, gusto ko lang tanungin, yung bang Bulacan 1st District Engineering Office, ito ba isolated case o reflection ng karamihan ng mga district engineering offices based on your previous position na hawak niyo yung Luzon except 1, 2, and CAR? Mr. Chair, sa tunay pong aking assessment, ay ito po ay isa talagang, sa Ghost Project, it's an isolated case. Kasi po, kamukha po ng 4B, I've been following, although I was retired, I've been following po yung mga nangyayari dyan, which yung mga tao po namin dati dyan ay tinatanong ko din, at talaga pong existing, Mr. Chair, yung mga proyekto. Hindi nga lang po nagmamatch doon po sa nakapost po sa survey ni Pangulo. So yun po yung, dapat po siguro, a more detailed inspection and a more detailed kamukha po nung ginawang pag-imbestiga ng DPWH, kung makikita niyo po, ang pagkakaalam ko, doon po sa audit team na nagpunta doon, wala pong nakitang iba pang ghost projects, although there were substandard. Correction, Yusek. Sa Oriental Mindoro, katakot-takot din ang ghost doon. Kasama sa case studies namin yon. Sorry po, Mr. Chair, but sa akin pong report na nakuha doon sa sinasabi ng regional director, kamukha po ng projects being implemented by the region,
sinasabi po nila talaga na kung iisa-isahin po yung proyekto. Kasi po nung kahit po ako'y wala na sa serbisyo, sinabi ko po sa kanila yan eh. Sabi ko, igawa nyo ng parang master plan ng isang river channel. Complete with the pictures, with the coordinates. Yung pong kada proyekto, i-describe nila para makita nila talaga kung talaga existing or not. Yun po yung ibase po nila sa lahat ng datos na nakikita nila. Eh, we have seen po, may sinasabi po sila na it's, let's say, mga 600 meters away from the MYPS data, yung pong mismong PCMA data na Survey 123. So, yun po yung issue po nila na sana po, kung talaga po makikitang ganun, ay wala naman po akong magagawa. Pero kanila po, ay nilalaban po nila. Sabi ko sa kanila, you must make a presentation about the existing projects to come up with the existing presentations in a detailed manner na kung gaano talaga yung mga na-implement nyo through the years. Pakita nyo. Iilagay nyo sa papeles. So, Thank you. Mr. Thank you, Senator Bam. Okay, last question ko, Yusek. So, we agree na may ghost project sa Bulacan. No, yes, di ba? Opo. Okay, pakidetalye nga. Ito rin yung tanong ko kay Secretary Bunoan nung secretary pa siya, no, first hearing po natin. Sino at anong ahensya yung kailangan kakuntsaba para magkaroon ng ghost project? Kasi billion-billion po yan, over X number of months. Idetalye po ninyo, is it from the project manager, engineer, hanggang saan po yan sa central office yung kailangan pong magkakuntsaba para may magawa kang ghost project po ngayon? Mr. Chair, allow me to answer po yung ganun. Kanina po, earlier I mentioned about the authority of the district, which is 150 million. So, kung mapapansin nyo po, yung mga ghost projects na nakita sa Bulacan, I think, are all 150 and below. So, ganito po yun. Ang isang proyekto po na being handled by the district are being prepared. The program of works are being prepared by the district. Sila po yung nagpe-prepare ng program of works, detailed estimates. At the same time, they are the ones bidding the project once completed na po yung mga datos na yon. Pag po ibinid po nila, sa kanila lang din po tumatakbo yung award. Sila lang din po ito. And then after award po, sila rin po yung nagbibigay ng notice to proceed. District engineer din po. And then after po nung notice to proceed, sila rin po yung nag-i-implement. Sila rin lang po, umiikot lang po sa district lahat yan. Hindi po namomonitor, kumbaga may monitoring system po, but definitely, hindi po mamomonitor talaga kahit nga po QA yun na nasabi ko kanina, kahit po sinong ang project po ng DPWH ngayon sa, let's say sa alam ko 20,000 proyekto. So, we are undermanned when it comes to the central office. So, ang mangyayari po, pag po binid ng district, in-award, in-implement, may inspectorate team po yan. Sila rin po ang kukolekta. Ang dokumento po, sila na lang po pumitirma. Yusek, pakidetalya. Kunyari, anong posisyon? Yung DE, yung ADE, yung project engineer, yung contractor, yung monitoring. Sino pa ba? Tama ba itong sinabi ko? May kulang pa ba? Sino yung kailangan nag-connive or nagkaroon ng conspiracy para magkaroon ng isang ghost project? Kasi isipin nyo, ganun kalaking proyekto, ganun ilang buwan dapat yan, ilang tao yung nagpikit mata para magkaroon ng ghost project na completed at bayad na? Sa ibaba po, Mr. Chair, ang ibaba po niyaan are being handled by the project inspectors. So may project inspector po yan? Meron po yan. Okay. Yung pong project inspector and then the project engineer, they maintain logbook. May logbook po yan. So may fake na yung logbook nila? Everyday activities. At the same time, yung project engineers po na yon, meron po siyang materials engineer ng district. So materials engineer, meron project po yung engineer. Project engineer. May materials testing laboratory po yan. Pagka po... Iba pa yun? Meron po yan dahil under po ng testing engineer, kumukuha po ng samples doon sa project. Iba po yung materials engineer sa testing engineer. Iba pa yun? Ay halos iisa rin isang po. Tao lang yun. Po siyang tao sa field. Pero yung pong pinaka-happy po ng isang district is the chief of section po ng materials engineer. Siya po yun. Ngayon, materials engineer, project engineer, pagka po kukolekta ang isang kontratista, pipirmahan po nung project inspector, pipirmahan po ng materials engineer, pipirmahan po ng project engineer, tapos po, magkakaroon po ng inspectorate sa final payment. Meron pong inspectorate team ang district, consist of, dapat po mga chief of sections ito. Usually, 4 po yung chief of section. Chief of section, kailangan kasama rin sila dito?
kasama po dun sa mga pumipirma ng ano. Usually po, nung panahon ko po na ako'y isang assistant section chief, we were the heads